2025 na mga idol, hindi ka pa rin ba nakakapagmotor papuntang Maynila? Kung hindi pa, pwede mo tong panoorin para magkaroon ka ng konting ideya. Tara, halina't samahan nyo kami sa napakahabang biyahe na to mula Bicol sa Catanduanes papuntang Maynila. Let's go! Bago tuluyang umalis at bumiyahe ng malayo, nagpalit muna tayo ng spark plug para masigurado ang biyahe. Minsan kasi nawawala-wala yung kuryente nito guys, mahirap na magkaaberya. Pagtapos ay nagpaalam na rin tayo sa tropa at tumuloy na papunta sa bahay ni Love dahil siya ang makakasama ko ulit sa napakahabang long ride na to. Nang naayos na yung mga gamit, umalis na kami papunta sa port para sumakay na ng barko. Para sa mga hindi nagtatanong, bali meron lang kaming mga kailangan ayusin sa mainland. Hindi alam kung magtatagal ba o hindi. Hindi pa sigurado ang plano. Yun nga, makalipas ang halos 30 minutes na biyahe, nakarating na kami dito sa port ng San Andres. Syempre, inayos ko muna yung mga kailangan bago sumakay. Nang okay na lahat, pumasok na kami. Para sa mga magtatanong, 490 ang pamasahe ng motor, 320 naman sa tao pag ordinary. Meron din kaming binayaran na 65 pesos sa PPA. Tanong nyo na lang sa mga staff yung proseso, madali lang naman. At kung ano yung mga kailangan, driver's license syempre, at registered na ORCR ng motor. So yeah, sana malinaw. Pagkasakay namin ay naghintay na lang kami ng konting minuto hanggang sa maya-maya lang bumiyahe na. 3 oras naman yung biyahe galing sa port ng San Andres papuntang Tabaco. Sa ilang sandali na lamang tayo ay dadaong na. Tinatawagan na namin ng mga driver at conductor na may vehicle at masarigtig mo sa Artec na magsipaganda na kayo. Pwede na kayo bumaba sa Artec. Tandaan nyo na ang inyong mga sasakyan para sa pag-discarga kapag ganap mga tao ang barko sa pier. Mga paalala sa pagbaba. Ang mga sasakyan nyo na ang nalalabas bago ang mga pasahero. Manatili lamang ang mga pasahero sa inyong lugar at pinaupuan. Mag-ingat sa pagbaba ng daanan ng pagtutunan. Bantayan at tignan naman kung Medyo maswerte kami sa part na di nahiyang magpakita si Mayon. Gusto ko sana kumuha ng konting aerial shot para mas maipakita sa inyo. Kaya pumunta ako sa PPA para sana humingi ng permission. So yun guys, no, as you can see, dito kami sa port ng Tabaco. Nagtanong sana ako kung pwede mag drone shot, kumuha ng aerial shot, pero bawal daw. So yeah, okay lang naman. Sa ngayon, alas 4 na. Di na kami pabiyahe nito kasi gagabihin kami. Mangyayari nito, may matutulugan naman kami rito. Sa ngayon, puntahan muna namin yung spot na alam namin na malapit sa Mayon. So yeah, let's go. Sa mga oras na to, papunta kami sa spot na medyo kita yung bulkan. Habang bumabiyahe kami ay napansin ko na parang mabigat. Medyo marami kasi kaming dala guys. Bago kasi umalis ay natusok pa ng pako yung gulong. Di ata kaya ng sealant yung bigat kaya sumisingaw. Kaya ayan, pinapasakan ko na para sigurado. Pagkatapos ay tumuloy na kami. Malapit lang to guys at sakto na tsempuhan pa namin na wala masyadong usok na nanggagaling sa bunganga ng bulkan. Not a mix of salt, bad talking, open wounds. Heavy breathing and overeating has suddenly left me. Talking to myself after a bottle of wine is like inviting every spirit. I am you and you are me. How is that not strange? Oh, I don't wanna sit just to sit, but my healer told. Solid, napakaganda rito guys. Ang dami pang nagja-jogging. Sa view ba naman na makikita mo, talagang hindi ka makakaramdam ng pagod. Syempre, di pwedeng mawala yung picture taking. At yan guys, pagkakuha namin ng konting litrato, umalis na kami papunta sa tutuloyan namin. Pero bago ang lahat, nagpakarga muna kami ng gas. Full tank, grabe, mura yung gasolina dito. Sana all, diba? Sa ngayon, papunta na kami sa tutuloyan namin ng isang gabi. Nakakilala namin guys, dito lang din sa Tabaco. Bali dito rin ako tumuloy noon nung na-stranded ako galing Maynila. Dito na kami magpapalipas
oras ng gabi para umaga yung maging biyahe namin. Kinabukasan, maaga kami nagising para mag-asikaso. 4:45 na nang nagpaalam kami kina Tia at Tio para sa pagtanggap sa amin. Maraming salamat po. Nagsimula na kami bumiyahe. Base kay Waze, nasa mahigit 14 oras yung magiging biyahe. Pero syempre di tayo magdedepende dyan. Titingnan natin yung kondisyon ng kalsada. Di pa nakakalayo, may nadaanan agad kaming riles ng tren. Ito yung advantage kay Waze. Ini-inform ka kagad kung may ganyang caution. Kay Google Maps kasi wala eh. Pero ako, pinagsasabay ko yung dalawang apps. Minsan kasi pinapalayo tayo ni Waze. Kay Google Map naman, ituturo sa'yo yung shortcut. Yan ay base lang sa obserbasyon ko. Sa pagpapatuloy sa biyahe, madilim pa nang narating namin ang Pulangi Albay. Ganon din nang dumaan kami sa Kamsur. Habang binabaybay namin ang daan, napansin ko na may mga malalalim na butas. Ilang beses din ako nalubak, di lang na videohan. Ito rin yung disadvantage pag madilim guys. Talagang mabubulaga ka na lang. Pagdating namin dito sa San Miguel Bato, may riles ulit. Pero syempre aware na tayo dyan dahil kay Waze. Suggestion ko talaga para sa mga first time babiyahe, dapat meron kayong Waze kasi kahit papano, mas aware tayo sa daan. Sa bandang unahan, meron ulit. Okay lang naman kung may makakasabay ka, pero kung mag-isa ka lang at mabilis ang patakbo mo, baka di mo to mapansin. Minsan na rin kasi akong muntik ma-aksidente rito. Sabi nga nila, sharing is caring, di ba? Meron sanang sinasuggest na diversion road si Google Maps. Diyan din ako madalas dumaan kasi shortcut sa bayan ng Nabwa, Bula at Minalaba. Pero sa ngayon, di ko alam kung okay na yung daan dyan. Since last year, na damage daw yung ibang kalsada dahil sa matagal na pag-ulan. Kaya napagpasyahan ko na dito dumaan sa papuntang Naga. Dito may nakasabay tayo sa daan na huminto sa atin, pero tumuloy lang siya. At grabe guys, tingnan nyo, para kaming nasa Baguio dahil sa kapal ng pag. Sobrang lamig, grabe. Sa lugar na to ay nakaramdam na kami ng gutom, kaya nag-agahan muna kami. Malayo pa yung babiyahihin namin, kaya tumuloy lang din kaagad kami sa biyahe. Dito pala to guys, sa bago dumating sa Baaw, Kamsur. Na sobrang lamig pa din dahil sa kapal ng pag. Napakasarap ng biyahe guys, sa kagustuhan naming mag-Baguio. Yung Baguio na yung pumupunta sa amin. Pero solid pala daan dito, napakaluwag at wala masyadong lubak. Riles gaming ulit guys. Dire-diretso lang yung biyahe namin. Sa mga oras na to, ramdam ko na yung city vibe sa dami ng nakikita naming tao. Di na kami nakarating sa sentro ng Naga dahil dito pa lang sa Pili ay may nadaanan ulit kaming shortcut. At ayan guys, marami pala talagang riles ng tren dito. Feeling ko hindi pa naman kami nawawala kasi may mga signage pa na nakikita. Hanggang sa madaanan namin ang kalsadang to. Grabe, parang kwarehan lang ang datingan. Na-injured pa ako dyan guys. Kakaiwas sa lubak. Naipit yung pa ako sa pader. Pero nagtuloy lang kami niyan guys dahil wala namang choice. Sa kabilang banda, maluwag at magandang kalsada yung sumunod na nadaanan namin. Solid. Sana lahat ganto guys. Sa bayan ng San Fernando na kami unang nagpagas. Full tank na worth 150 pesos. After that guys, bumakbak na ulit kami. Sunod na nadaanan namin dito sa bayan ng Libmanan. Kung mapapansin nyo nga, ay kitang-kita na yung sikat ng araw. Visible na rin yung mga lubak sa kalsada. Kung ako ang tatanungin, mas safe pa rin talaga bumiyahe ng umaga. Malayo pa lang, kitang-kita mo na at makakaiwas ka kung sakali. Sa bahaging ito naman, kung di ako nagkakamali, bayan to ng Sipukot. Dito ay may dalawang option kung saan ka pwede dumaan. Pag dumiretso ka, dadaanan mo yung totoong Bitukang Manok at bayan ng Dait na kung saan medyo mapapalayo pero napakaganda daw ng daan. Yun ay sabi ng mga nakadaan na dyan. Pero dahil sa mga senyales na naramdaman ko, dito ko napagdesisyonan na dumaan sa dakong kaliwa sa mga bayan ng Kamsur. Medyo malapit kasi dito guys. Marami nga lang talagang kasabayan at hindi maayos yung kalsada. Yan guys, kita nyo naman, di ba? Kaya yung mga babiyahe, pag-isipan yung maigi. Para sa akin, mas lumala kasi talaga yung kondisyon ng kalsada rito. Dahil siguro sa matagalang pag-ulan, medyo sumasakit yung injury sa pako. Kaya napahinto kami ng wala sa oras para mag-relax muna. Hinga na rin to ng motor. Ilang minuto lang ay tumuloy na ulit kami. Ito naman ang bumungad sa amin sa bayan ng Ragay. Napakaganda niyan guys sa personal, napaka-breathtaking. Sa bandang babae, di pa rin pala tapos yung ginagawang tulay. Solid talaga ng ambience dito guys. Talagang nakaka-relax pagmasdan. Lalo na yung mga makapal na dahon ng puno na nagbibigay kulimlim sa daan. Huwag ka lang talaga titingin sa kalsada. May mga ongoing pa rin na reblocking na dahilan para huminto saglit. Pero goods to guys, pag maayos, sobrang makakagaan sa biyahe. Binaybay namin ang malawak na kalsada sa bayan ng Del Gallego. Sa bandang unahan, may nakita kaming aksidente, involved ang truck. Sana okay lang yung mga driver o sakay. Masasabi ko rin na okay yung kondisyon ng kalsada rito. Konting kembot pa ay narating na namin ang bayan ng Tagkawayan sa probinsya naman ng Quezon. Kinakailangan namin magdahan-dahan dahil sa paiba-ibang kondisyon ng kalsada. Bukod dyan, mabigat pa yung karga ng motor. Pero okay lang naman guys. Ang importante ay ligtas na makarating sa paroroonan. May nagbabadyang ulan kaya gumilid muna kami. Kinukonsidera ko na rin to bilang pahinga ng motor. Sa pagpapatuloy pa, may nadaanan kami ulit na truck na bumalagbag sa kalsada. Dalawa na yung nakita namin. Yung dahilan, di namin alam. Pero sana naman kung di na kaya bumiyahe, mas maigi na ipahinga muna. Mahirap na't baka makadamay pa ng iba. Sa bandang unahan nito, palabas na ulit ng Tagkawayan, Quezon Province. At welcome sa Camarines Norte. Para sa mga nagsasabing scam daw yung arko ng Bicolandia, share ko lang sa inyo. Pagdating nyo sa bahaging ito, pagkalampas ng arko, sa pakanan ay madadaanan mo ang Tagkawayan. Pero pag dumiretso ka, papuntang Dait, hindi ka na makakadaan sa Quezon Province. Base sa mga nabasa kong komento, bago lang daw yung daan sa may Tagkawayan. So yan lang ang alam ko. Malapit lang dito itong arko ng Bicolandia. Pero sa likod,
likod yung angulo dahil palabas kami ng Bicol. O siya, tuloy na ulit sa biyahe. Dito na kami sa Calawag sa probinsya ng Quezon. May mga ilang kalsada pa rin na ginagawa. Dito na rin ulit kami nagpagasolina sa Uno Fuel. Full tank ulit na worth 191 pesos. Tanghali na sa mga oras na to. Gutom na rin kami sa haba ng binyahe. Sa kaparehong lugar na pagpasyahan namin na kumain muna. Dito na rin kami magpapahinga. May tuta pa na nangungulit-ngulit dito. Napatagal ata yung pahinga namin. Kaya ito nag-asikaso na para umalis. Gaya ng mga naunang lugar, may mga ongoing din na construction dito. May nakasabay pa kami sa kalsada, Mio Sporty, na base sa kanilang dala. Mukhang malayo rin yung pinanggalingan at pupuntahan. So far, eto pa lang yung nakakasabay namin na lower CC. Karamihan kasi higher CC. Click 125, Sniper at ADV. Na-traffic din kami dahil sa sirang kalsada. Sa una-unahan lang, eto yung bumungad sa amin. Ginagawang expressway sa taas na senyales na malapit na sa Lopez Bypass Road. Syempre nag-bypass na tayo para mas smooth ang biyahe. Dito di gaanong masasakyan, wala masyadong kasabay. Makakatagos ka ng bayan nang hindi kailangan dumaan sa kabahayan. Sumunod na lugar ang bayan ng Gumaka. Nag-bypass na ulit tayo habang binabaybay namin ang rutang ito, Gumaka Bypass Road. Nakasalubong pa namin yung isang tropa, si paring Rene, na nagpipicture ng pang story, pang profile o kung ano pa man. Syempre huminto muna tayo. Napakabihira ng ganto. Bali galing siyang Manila guys, pauwi siya ng Bicol. May konting chismisan lang na naganap. Kalaunay nagpaalam na rin kami sa isa't isa. Maganda dumaan dito guys, kailangan lang pagtiyagaan yung matatarik na daan. Hanggang sa pagdating namin sa bahaging mataas na lugar, dito ay napagpasyahan namin na magpahinga muna at gumawa ng konting aerial shot. I don't care if you drag my name all through the mud. If you only knew how much I wanted to feel love. Will you stay there with me? Will you stay with me in the dark? Will you stay there with me? Will you stay with me in the dark? Will you stay there with me? Will you stay with me in the dark? Will you stay with me in the dark, the dark, the dark, the dark? With lips like heavenly wine, you make my morning shine. Maya-maya lang, narating na namin ang bayan ng Atimonan. Dito rin pala yung proper sa unahan. Paglabas namin ng Atimonan, eto na yung senyales na malapit na kami sa Old Zigzag Road. Bali napakatarik dito guys. Sa totoo lang, hirap yung motor namin. Sa dami kasing dala. Ganun pa man ay narating pa rin namin ang Zigzag Road ng walang aberya. Konting kaalaman lang, base sa mga comments sa nakaraang video ko. Hindi daw to Bitukang Manok guys. Ito daw ay Old Zigzag Road dahil yung Bitukang Manok matatagpuan sa Camarines Norte. Ang tawag sa lugar na to ay Old Zigzag Road. You won't see the beautiful stars shining down from afar. No, I ain't afraid of the dark. I don't mind the rain, bringing life back. We can breathe again when dealing with the pain. No, I don't mind the rain. And ooh, that's the way it goes. Life will teach you what you need to know. And ooh, like a river flows, life will take you where you need to go. Getting old don't bother me, 'cause with eyes that's been through life, it's so much easier to see who I am and who I wanna be. No, getting old don't bother me.
Sa pagkakataon na to, pababa na kami galing Sigsag Road. Kasunod nito, itong Rap Road, solid, may pa white sand dito guys. Pagdating dito sa bayan ng Pagbilao, merong sinasuggest na mas mabilis na daan kung saan madadaanan ang mga bayan ng Rizal. Pero kami, mas pinili namin na baybayan ang ruta ng Laguna na kung saan nadaanan namin ang bayan ng Lucena at Sariaya. May mga bypass road din kaming nadaanan guys. Pagdating dito sa Candelaria, nagpagas na ulit kami sa ikatlong beses. Full tank na worth 139 pesos. Napakaluwag na rin ang kalsada dito guys. Dire-diretso lang ang biyahe. Bago marating ang San Pablo, Laguna, syempre di pwedeng dumaan dito sa Chaong, Quezon. Panghuling bayan ng probinsya kung di ako nagkakamali. Padilim na nang narating namin ng San Pablo, Laguna. Kumain na rin kami ulit dito guys. Grabe, nakakagutom at nakakapagod yung biyahe. Kain tayo guys. Pagtapos ay bumiyahe na kami ulit. Ang plano namin ay one shot ride na hanggang makarating sa destinasyon. Nadaanan pa namin ang SM San Pablo. Kasunod nito, Batangas naman sa Santo Tomas. Isang bayan lang to kaya nakalabas lang din kami kagad. Nasa Calamba na kami sa mga oras na to. Dito ko rin naisip na dumaan sa shop ni Sir J. Katagumpay sa Cabuyao, Laguna. Since along the road lang to, base sa mga nakikita ko sa content niya. At grabe guys, napaka-perfect timing. Naabutan pa natin si Sir, ang idolo ko at ng karamihan sa motovlogging. Napakabait niya guys. Talagang inalok niya pa kami ng libreng mainit na kape. Yon, EJ Motovlog, big shoutout sa iyo. Mga tagumpay natin. Check natin yung page niya, follow natin. Thank you. Bigyan na sticker to. At syempre, nabigyan pa tayo ng libreng sticker galing mismo sa kamay ni Sir J. Napakaangas. Hanggang sa nagpatuloy na ulit kami. Binaybay ulit ang bayan ng Santa Rosa at San Pedro, Laguna. Pagdating dito sa Alabang, Muntinlupa, ito na ulit yung realidad ng buhay kung saan makikipagsiksikan na ulit sa traffic ng NCR. Dumaan kami sa service road ng SLEX hanggang makarating sa Osmeña Highway kung saan bihira ka lang ata makakasabay ng mabagal magpatakbo. Nadaanan ko na ulit itong tunnel sa Ayala, sa EDSA. Napansin ko na asfalto na rin pala dito sa bandang Mandaluyong. Nung umuwi ako, wala pa to Nadaanan din namin itong Mega Mall. Nakamakailan lang, merong nag-viral na security guard. Sa pagpapatuloy pa, narating na namin ang Quezon Avenue at Circle na masasabi ko na sobrang lapit na sa katotohanan. Nagpakarga na ulit kami ng gasolina dito sa Petron sa Visayas Avenue. Huling full tank na worth 150 pesos. Total lang nakarga namin, 630 pesos. Para sa inyo mga idol, tipid na ba yung gantong gas consumption? 9:30 ng gabi na kami nakarating dito. 16 hours yung naging biyahe dahil nagdepende tayo sa kondisyon ng kalsada. Grabe, napakatibay mulay. Para sa mga nagtatanong kung meron ba daw tong upgrade, all stock lang to guys. May mga piyesa lang akong kinailangan palitan gaya ng pulley, clutch lining, clutch bell at brake shoe. Lahat yan stock maliban sa bell na naka-groove. Syempre gulong, mahirap na maplatan. Palitin na rin kasi lahat yan guys. Grabe, salamat kay Light dahil di tayo binigyan ng problema sa biyahe. At kay Lab na nagtiyaga ng mahabang oras. At syempre sa taas na ginabayan tayo sa buong biyahe. So yeah, ako si EJ na nagsasabi na kung kinaya ng motor ko, malamang kaya rin ng sa inyo.